Yefeng, anong nangyari? Presidente Su, may tanong ako. Kung mamatay ako habang nagtatrabaho, magkano ang matatanggap kong benepisyo? Wala kang makukuha kahit piso. Makinig ka, Yifeng, hindi ka pwedeng mamatay. Presidente Su, seryoso ako. May utang pa akong daan-daang libo. Kapag nawala ako, pakipunta na lang sa barangay Kisya. Sabihin mong ikaw ang boss ko, at gamitin mo na lang ang makukuha ko para pambayad sa natira kong utang. Hindi ka naman mukhang sugalero o gastador. Bakit ang laki ng utang mo? Kasi noong kami pa ng ex ko, ginastos ko lahat ng ipon ko para sa ospital ng pamilya niya, napuno tuloy ako ng utang, tapos napagtripan niya ako, kasi mahirap lang daw ako, kaya yung mayaman ang pinakasalan niya. Lahat ng pangako namin, parang tinapon niya lang. Mukhang matindi nga ang ginawa ng babae na yun sa'yo. Presidente Su, malapit nang dumating ang mga tao ni Liu Manhua. Dapat umalis ka na. Hindi ako aalis. Bakit mas mahalaga ang buhay ko kaysa sayo? Kailanman, hindi kita iiwan dito mag-isa. Presidente Su, huwag kang ganyan. Baka mahulog ang loob ko sa'yo pag pinagpatuloy mo to. Yefeng, basta manatili kang buhay. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung makuha mo ang puso ko, ibibigay ko sa'yo ang buong kumpanya. Presidente Su, ayos ka lang ba? Nahuli na yung mga umatake sa'yo. Ayos lang ako. Dalhin niyo agad si Yefeng sa ospital. Miss Su, hindi naman malala ang mga sugat ng lalaking ito. Makakalabas na siya pagkatapos magpahinga. Nabanggit mo kanina ang utang mo. Magkano pa bang kailangan mong bayaran? Naku, parang kulang pa ako ng mga 546,500 eh. May 600,000 dito sa card na to. Bonus yan, dahil ilagay mo sa panganib ang bonus mo. Presidente Su, tungkulin ko pong protektahan ka. Hindi ko pwedeng tanggapin tong pera. Kunin mo na lang. Wala pa bang ganitong halaga ang buhay ni Suning Shue? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hazard pay at bonus mo yan. Karapat dapat ka dyan. Ako, si Suning Shue. Hindi ako boss na walang puso. Hindi ko inakalang ang unang lalaki na handang mamatay para sa akin ay siya. Kung siya lang sana ang pinakasalan ko, sana, ang saya siguro. Hindi naman ako magugustuhan ni Presidente Su, di ba? Suning Shue, tama na ang kung ano-anong iniisip mo. Hindi ka pa hiwalay sa asawa mo, at may asawa rin siya. Imposible to, magpahinga ka na. May aayusin pa akong gulo sa opisina, babalik na ako. Mukhang hindi nga. Ay. Hindi lang maganda at matagumpay si Presidente Su, mabait pa siya. Maswerte talaga ang asawa niya, nakuha pa niya ang asawang gaya niya. Hindi naman niya pinapahalagahan. Kawawa talaga. Pero, bayad na rin ang utang ko. Ginong Ye, tinawagan na kita ng ilang beses. Bakit hindi kita makontak? Hindi masosolusyunan kung iiwasan mo lang ako. Kayo ng asawa mo, wala nang nararamdaman para sa isa't isa. Bakit hindi na lang tayo mag-set ng araw para magkita kayo at pirmahan na yung papeles ng annulment? Talagang dedicated si Ati na to. Sige, since pumayag na rin ako, mas mabilis, mas okay na rin. Libre ako ngayong hapon, kita tayo sa Wanhua Restaurant. Pareho naman tayong lalaki, bakit kaya may mga lalaki na nakakakuha ng kagaya ni Presidente Su, maganda at matagumpay na asawa, samantalang ang asawa ko naman, gusto lang magpakahiwalay. Ginoong Ye, abala si Atori, Jiao, kaya hindi siya makakarating. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang sa akin. Darating na agad ang asawa mo. Pwede mong tingnan na ang kasunduan. Kung okay ka sa hatian ng ari-arian, pumirma ka na lang dito. Curious lang talaga ako. Karaniwan, diretsyo na kayo sa City Hall magpa-annul. Bakit kailangan kumuha pa siya ng pinakamagaling na abogado para dito? Ginong Ye, hindi mo ba talaga alam kung sino ang asawa mo? Wala talaga akong alam. Kung hindi niya alam, mananahimik na lang ako. Papapirmahin ko na lang siya dito para walang maging aberya. Ito na ba yon? Oo, kapag dumating ang asawa mo at pumirma, opisyal na yon. Ayon sa bagong batas, merong isang buwang cooling off period para sa mga maghihiwalay. Doon kailangan yung dalhin ng marriage license at pumunta kayo ng asawa mo sa City Hall para tapusin ang proseso. Paglabas ng order, opisyal nang tapos ang kasal ninyo. Gets ko. Gaano pa kaya siya katagal? Darating na yan agad. Kalma lang, nagmamadali ako. Okay na rin, basta pumirma na siya. Sabihin mo sa kanya. Sa isang buwan magkikita kami sa korte. Aalis na ako ngayon.